At makakasama natin ngayong umaga, live ang nag-resign na Commissioner ng Bureau of Customs, si Commissioner Rufy Biazon. Commissioner Biazon, good morning po. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Gusto lang po malaman yung picture niyong dalawa ni Pangulong Noynoy, pareho kayong nakangiti, no? So okay yung paalaman. Siyempre, maliban doon sa aming professional relationship, no, masasabi ko naman na may personal din kami na pinagsamahan. Kaya very light naman yung mood ng aming pag-uusap. So sino nag-operate sa'yo para mangyari ito? Operate? Hindi ko na masasabi kung may nag-operate. No? Basta sa atin naman, tinatanggap natin ang mga kaganapan at nagdidesisyon ayon doon sa nakikita kong nararapat. Kasi matagal ko rin yung kinover ang tatay niyo sa Senado. At hindi ako maniwala na sa halagang 1 milyong piso mahigit, masisira ho ang pangalan ninyo mag-ama. Well, maraming ang issue na pumapalibot dyan sa paggamit ng PDAF. No? At pagdating nga sa nararapat na pagkakataon, mabibigay naman natin ng mga kasagutan sa issues na yun. Kasi yung first batch, 100,000,000. Pagdating ng second batch, parang tinga-tinga. Pero nagbigay ka po doon sa NGO ni Napoles. Alam niyo pong NGO ni Napoles yung napagbigyan ng PDAP nyo. Well, hindi ko naman kilalang personal si Janet Napoles. No? Ngayon lang naging prominente dahil nga lumalabas sa balita. At itong mga kaganapan na ito, no, na sinasabi ay nangyari na nung ilang taon na nakalipas. Opo. Kaya nga sabi ko, kailangan ko pang balikan ang nung nakaraan. No? Nung congressman pa kayo. Kung meron pang records na available dyan, kaya ang abiso nga ng aking abogado, sabi niya, pag-aralan natin na mabuti bago tayo mag-proceed dyan. Opo. After nung SONA, nag-resign na po kayo eh. Pero hindi ho tinanggap ng Pangulo. So ito'y pangalawang beses na ho. Sa tingin niyo, naging sacrificial lamb ho kayo ng kampanyang ito sa corruption na Commissioner? Well, hindi naman siguro naging deliberate. Ayokong isipin na naging sadya na sacrificial lamb. Siguro yun na lang ang naging epekto kung tutuusin. Dahil ako naman nagbitiw, dahil ayoko rin namang lalo pang malagay sa alanganin ang administrasyon ng Pangulong Aquino. Mas mabuti na magpatuloy yung kanyang administrasyon ng reforma kaysa yung pagkakataon na makapaglingkod ako. Pero yung balitang naisingit ka lang daw, hindi ka naman daw talaga kasama sa batch na yan. Well, may mga naririnig akong ganung usapan, at siguro pagka nakakalap tayo ng sapat na impormasyon tsaka ebidensya, rin natin, pag-uusapan din natin ng mabuti yan. Pero sa ngayon, puro balita or chismis pa lang ang naririnig ko. Pero okay naman ang relasyon nyo ni Secretary De Lima? Actually, kahapon, nagkita kami doon sa Malacanang, nung matapos ang meeting ko sa Pangulo. Nandun pa ako nanatili sa opisina niya at dumating si Secretary De Lima at binati ko naman. Ako naman ay isang tipo na hindi nagdadala ng sama ng loob. Pero siyempre, uncomfortable ng kaunti. Pero binati ko naman. Hindi mo tinanong bakit nakasama ka sa listahan? Hindi ko na tinanong. Sa tingin ko, sa ibang pagkakataon na lang. Nung panahon na yon, binati ko lang siya. So anong plano nyo ngayon after ng Bureau of Customs Commissioner? Mananatili ka pa rin miyembro ng Liberal Party at may mga planong politikal sa 2016? Well, wala naman akong dahilan para bumitaw sa Liberal Party. At naniniwala naman ako sa partido. Sumama ako dito sa partidong ito nung bago pa siya nalagay sa kapangyarihan. So, wala naman ako nakikitang dahilan. Para sa plano ng 2016, malamang. At yun nga isang sinabi ko sa resignation statement ko na someday I will be back to serve again. Si Congressman Biazon, malaki po naging papel, nung panahon ni Pangulong Cory Aquino. Hindi ba naisip na parang nasasayang yung mga ganung sakripisyo ng pamilya? Well, hindi naman. Yung sakripisyo ng pamilya, gaya nung kay tatay, sa tatay ko, na tinaya niya yung buhay niya, sulit naman dahil sa tingin natin, hindi naman pag-survive ng panahon na yun kung hindi rin sa tulong niya. Yung sa aking bahagi naman, kung ito ay naging paraan para naman maiwasan na mailagay sa alanganin ng Pangulo, worth it na rin yun. Okay. Commissioner, may mga tanong pa yung kasama ko rito si Cory at si Ivan. Unahin lang natin si Connie. Yes, Commissioner, good morning po sa inyo. Nabanggit ho ninyo na gagawin ninyong advokasya, yung paglilinis sa customs. Gusto ho namin syempre malaman, paano ho ninyo balak gawin yan? Kasi, di ba,
kung mismong kayo nasa loob na nahihirapan na linisin yan, paano nyo gagawin even after you being a commissioner sa Actually, Customs? may mga pagbabago kasi sa customs na mangyayari kung may suporta galing sa labas ang commissioner. Sa totoo lang, habang nandun ako sa loob, na-obserbahan ko na may ilang kilos na may kulang pa ng tulak galing sa labas. Isang halimbawa yung pagbabago ng batas natin, yung Tariff and Customs Code. Isa ito sa mga pinakasusi sa reforma sa Bureau. Pero hindi pa natin natutupad, no, na baguhin ito. Dumaan yung nakaraang Kongreso, 15th Congress, na hindi napasa yung batas. Ngayong 16th Congress, tinatalakay ulit. Pero may natitira tayong mga humigit kumulang dalawat kalahating taon, no, ng Kongreso. Hindi pa tayo sigurado kung mapapasa yan. Sana mapasa nga. Dahil ito ay isang cornerstone ng reforma sa customs. So isang halimbawa yun ng maaring gawin mula sa labas ng customs. Okay. Pero meron ho kayong balak na magrekomenda o hiningan ho ba kayo ng rekomendasyon ng Pangulo ng papalit po sa inyo? Ayoko magrekomenda kasi una, sakit ng ulo doon sa i-rekomenda. Kaibigan ko naman yung mga tao na I don't want to put them in a tight spot. No? Second, pure discretion ng Pangulo yan. Ayoko man lang pasukin yung magrekomenda. Alright, salamat po. Com, good morning. Si Ivan, kumusta? Yes, Ivan. Masarap ba tulog mo kagabi? Com, may nabanggit kayo sa resignation statement nyo na well-funded enemies. Ito ang pagbibitiw ninyo, hindi ba nanalo sila ngayon? Well, alam mo sa customs, pag umupo ka as commissioner at may agenda ka ng reform, marami ka kaagad kalaban. No? At mapera yan dahil nga smugglers, no? Lalo na kung natatapakan yung kanilang mga kapakanan. So, sa kanila, objective nila, mapalitan ang isang commissioner na nagsusulang ng reform program. So, sa ganito, in a way, no, nagtagumpay silang isang tabi ako. May dahilan sila magdiwang. Pero meron namang i-appoint ang Pangulo na kapalit at sana yung kapalit, ganun din ang agenda. So, ang advice na lang natin dun sa papalit, no, pag-ingatan at pagtibayin ng loob. Okay, siguro pahabol na lang, iiwan mo ang customs. Anong impression mo nung panahon bang nandun ka, Commissioner? May protection ba yung mga smuggler galing mismo sa palasyo? Lagi nababanggit yung pangalan ni Executive Secretary Jojo Ochoa. Well, una, in fairness, sa buong 2 years ko na nandyan, hindi nangialam si Secretary Ochoa sa mga pamamalakan namin sa Bureau of Customs. At bagaman may mga usap-usapan, no, na tinutukoy siya, kung tutusin, lahat ng pangalan dinine-name drop sa customs. No? Merong magsasabi yung Pangulo mismo, merong magsasabi yung mga yung Vice President, merong nagsasabi, Senador, Kongresista, uso ang name dropping, kaya mahirap din naman paniwalaan yan. Pero anong tingin mo sa customs na iiwan mo? Talagang sa tingin ng publiko, talamak sa korupsyon o may mga reforma ka nang ipinamana doon? Well, meron talaga, ang disadvantage ng customs talaga yung image, no? Ang perception ng tao corrupt. No? Kaya nahihirapan din bumangon ang customs kasi paakyat ka pa lang, dinadagukan ka na corrupt ka. No? So, bigyan natin ng pagkakataon ng reforma. No? Na meron din naman mga nasa sa loob ng bureau na willing mag-reform. Okay. And, matagal mo na bang alam tong na madadamay ka rito sa pork barrel scam? Kasi sabi ko nga sa'yo na yung COA report at PCIJ report, dalawa kayo ni dating Congressman Joel Villanueva na nasa TESDA ngayon na nagbigay ng pondo doon sa NGO na umuni kay Napoles. Hindi ka ba nagtataka ba't naiwang ka? well, alam niyo yun, marami naman talaga mga mambabatas ang nasama sa COA report. No? Kasi yung report ng COA, lahat ng transaksyon nirevisan nila. So maraming pangalan na lumabas. Pero yung DOJ na ang nagsusuri kung sino ang kakasuhan. No? So siguro, ang ano ko na lang, ang inaasahan ko na yung DOJ, susuriin nila talaga yung mga malalakas na kaso at yung mga significant na kaso. Opo. Doon sa bagong magiging commissioner, anong mensahe mo, Commissioner Rufy? Well, alam niyo yung mensahe sa akin nung nauna sa akin. Anong payo mo? Ang payo nung nauna sa akin, sabi niya, watch your back. Watch your back. Natandaan ko po yun. Siguro yun na rin ang payo ko dun sa susunod sa akin. Pero in addition, watch your back, watch your sides, watch your front, watch your top, watch your bottom. Nako. From all sides. Parang wala akong makilalang pwedeng. Kailangan pala may mata ka sa bawat ano. Okay. Ganun na nga yun. At sa publiko po, huli na po ito. Ano pong gusto nyong kausapin niyo po yung mga manonood ngayon?
Sa publiko, ako'y nagbitiw dahil nagkaroon ng question, no, sa aking kredibilidad at maapektuhan ang trabaho. So, minabuti ko na magbitiw. So, sana po, tingnan nyo na lang yung trabaho ko bilang Customs Commissioner. At yung mga akusasyon sa akin, talaga namang sisiguruhin kong maklear ko yung pangalan ko. No? Bibigay ko lahat ng effort para mabalik yung malinis na pangalan na pinamana ng aking ama. Akala ko sabihin nyo, sana sumunod na yung ibang nakaupo pa na mag-resign na rin, na mas malaki ang na... Alam nyo, madali humiling ng delikadesa, no, sa ibang tao. Pero mahirap gawin. Ayun, nagpatay na sila ng TV. Okay. Commissioner, good luck. God bless. Maraming salamat po sa pagpaunlak sa amin. Maraming salamat. Customs Commissioner Rupi Biazon. Mamaya